Okay, good evening guys. So nandito tayo ngayon sa Arcobia City. Of course, we have here father and son CEO Sherwin. And of course, Hype Shirts brother James. So kanina we have finished Success Con by Boss RDR and we have a lot of coaches also join us earlier. And we have a lot of learnings, tama ba? Ano ba kayo natutunan? Sobrang dami. Ngayon, we will have this sort of short podcast para sa mga natutunan natin. And of course, kakamustahin ko muna kayo. Brother Sherwin, kamusta ba yung araw mo? And especially with that con? Ako naman, sobrang masaya ako kasi actually ang sa akin naman is more on reminder kasi yung nangyari doon. Kasi most of the time, pansin ko narinig ko na yon, alam ko na ibang bagay. So hindi ko sinasabing alam ko na lahat. Ang point ko lang, most of the topics is narinig ko na sa ibang speakers pero may mga nag-struck pa rin sa akin dun sa event. So yun, more on reminder sa part ko yung event na yon kanina. Okay sa inyo ba, Sir James? Okay, so sa akin naman is more on realization kasi syempre minsan sa pang-araw-araw nating buhay hindi pala natin napapansin na meron na pala tayong nagagawang mali, which is nalaman na natin in the past, kaso nga lang nakakalimutan natin, which maganda yung sinabi ni Father and Son na talagang refresher. Okay, so very fulfilling yung araw at the same time productive din. So, meron tayong mga question dito. Of course, galing to kanina sa mga topics earlier. Kanina sinabi ni Coach Migs na we need to learn first before we earn. Ngayon ang question ko sa inyong dalawa, in what area in your business kayo mas natututo ngayon? Sa akin, yung thought na yun, unang-una dyan, paano mo nga naman gagawin yung isang bagay kung hindi ka doon pamilyar? Kailangan mong ma-master kasi yung bagay na gusto mong gawin. Way, magiging maganda yung resulta. Okay, thank you. Sa akin naman yung learn before you earn. Sa akin yung learning kasabay dapat yun ng action. Most of the people, even me before, yan ang naging struggle ko . Feed ka ng feed ng information sa utak mo. Feed ka lang ng feed. Ang problema, sabi ko parang may mali. Sabi ko, ba't ganun? Parang, kilala ko si ganito, nabanggit ni ganito. Parang nagiging over information na ako sa utak ko. Kasi ang isang natutunan ko, if you learn something at hindi mo in-execute or hindi mo siya ginawa, hindi mo siya alam. Ang isa sa natutunan ko yun, di ba? Basa ka ng basa, panood ka ng panood, hindi mo siya in-execute. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya alam. Yan ang experience ko. So, for me, if you want to earn, you need to learn at the same time, ini-execute mo yung inaaral mo. I-execute mo na agad na magbenta ka, tapos hanapin mo doon yung nagiging mali mo, ba't di ka makabenta. So, at the same time, in-execute mo siya at natututo ka. Ayun na sa akin. Kaya kanina, even Coach Migs said that meron daw mga bagay na nagbablock yung learning process natin. Kaya hindi natin siya magawa or hindi natin siya ma-execute para maka-earn tayo. So, ang question ko sa inyo mga brother, alin sa dalawa ang sa tingin nyong mas nakaka-block in your learning process? Is it yung self-awareness nyo or yung excess baggage nyo? Siguro sa akin, for me, both. Pero kasi natututo ako dun sa unti-unti ako natututo dun sa self-baggage. Pero more on self-awareness ako. Kasi yun nga, nabanggit ko nga, naging sakit ko yan . Siguro nakaka-relate din kayo, naging sakit nyo rin yan. Pero ako talaga, sakit ko talaga yan na basa ako ng basa, ang dami ko ng coaches na inalam, enroll ako dito, enroll ako doon. Ang nangyari, ang pala dyan, yung self-awareness, kailangan mo pala maging self-aware kasi kailangan mo malaman yung nagiging hindrance sa pag-grow mo is lack of execution. Kailangan mong i-filter out yung mga tao lang makakatulong sa'yo. Hindi pala dapat lahat ng coach pinakikinggan mo. Isa pang self-awareness ko, hindi ko maamin sa sarili ko na kulang yung effort ko talaga sa ginagawa ko. Minsan dinadahilan ko yung family, dinadahilan kong puyat na ako. Well, it's up to me pa rin naman . Kasi napapansin ko, pagka minsan meron kang yung urgent, napapatayo ka . Kahit anong antok mo, napapatayo ka . So, lack of discipline din lang talaga. Kaya bumabagal yung growth ko sa business. Sa akin naman, when it comes self-awareness kasi, hindi ka makakausad kung hindi ka aware doon sa baggages. At the same time, one of the topic that I have
learned earlier, in life, kailangan pala, in all areas, so, meron kang time doon. At the same time, for yourself. So, each topic kasi doon, ang mas maganda, pag na-master mo siya, matatawag mo na yung araw mo, success. Yun yung gagawin ko moving forward. Saka dun sa baggages, ang lalim kasi nun eh. Pagka na-topic yan and then na-pinpoint mo yung mga baggages na yan. Kasi minsan, nung mga kabataan natin, hindi natin alam. Kala natin, wala lang yun, nakamove on na ako dun. Akala natin, lumipas na yun, ano na yun, ganyan. Napatawad ko na yun, or wala yun, hindi ako naapektuhan nun. Pero at the back of your mind, pagka may certain event na nangyayari, bumabalik siya. Tapos minsan nasisisi mo dun sa past mo na nasa utak mo lang na hindi mo lang vino-voice out. Kailangan mo siya i-release, kailangan mo siyang i-voice out. So, yun. Would you agree with me? The greatest baggage that you could ever have is yourself. Oo, baggage talaga sarili. Kasi, at the end of the day, sa'yo pa rin talaga lahat yan babagsak eh. Ikaw pa rin yan. Kahit sandamakmak na coach, sandamakmak na mentor pa, kahit si Lucio Tanpay mag-mentor sa'yo, si Henry C. Nabuhay si Henry C, no? Di ba? kahit buhay yun, kahit siya yung pinakamayaman i-mentor ka dito, kung di ka rin kikilo. Sabi nga sa kanina sa topic kanina. Totoo yun. If a person, bigyan mo ng 1 milyon nang walang knowledge, mauubos lang din yung 1 milyon. Pero ang isang tao na may knowledge, kahit walang pera yan, mabilis niya makukuha ulit yung 1 milyon. Dati hindi ko magets yan. Sabi ko, ano ba yun? Kung ano ba yung sinasabi nila? Nung unti-unti ako natututo, totoo pala yun. Kasi kunwari, ngayon, natututo na ako about unti-unting step by step. Kasi before, nung nasa ibang industry ako, ang daming pinifeed sa akin na puro power eh, milyon, ganun, puro pera. Anong nangyayari ngayon, ang utak ko, pera. Pero nung unti-unti ako nakakilala ng mga real businessman, kailangan pala, maayos muna yung foundation mo. Kailangan maayos yung foundation mo. Kunwari, paano ka magbebenta sa 1,000 tao kung wala kang supply? Gusto mo makahit ng 1 million kung wala ka naman pang supply. Di ba? Ang tinuturo kasi dati, benta ka lang ng benta. Paano mo nga gagawin kung wala kang supply, kung wala kang team, kung walang magsasagot ng chats, kung walang mag-aayos ng fulfillment? Paano nga? Kumbaga, kailangan yung base mo as a business owner or yung personality mo, equip talaga dapat with knowledge kung saan ka man pupunta. Instead of money, you give value sa customer mo. Kaya you improve on your fulfillment, kaya you improve on your yun. supply. Para pag binigay mo sa customers mo, they will give value. Hindi yung mai-inconvenience sila kasi kulang yung supply mo. Totoo Hindi yan. yung magkakaroon sila ng delay sa mga shipping time. Totoo yan. Kaya ako, ngayon, dami nagtatanong sa akin, inquiries, messages. Guys, sa mga nagbe-message sa akin, ba't hindi ako tumatanggap ng resellers? Yung father and son kasi gusto ko, pag inihain ko sa inyo, yung boxes maayos. Hindi pa ako satisfied sa boxes ko. Gusto ko kasi, kung magbibigay ako sa inyo ng produkto, maayos na lahat. Bibenta nyo na lang. Maayos yung marketing, maayos yung packaging, maayos yung creatives, maayos yung materials na pwede nyo i-post, pwede nyo i-market na madali. Di ba? So, wala pa tayo sa level na yon. Antay kayo sa 2024, yan. Yun, kaya hindi ako nagmamadali na umalago yung brand for reselling distributors. Yun yung dahilan. Kaya hindi ako tumatanggap pa ng mga resellers. Sa inyo ba, Sir James, pagdating sa Hype Shirts, ano sa tingin niyo yung baggage na kailangan yung matanggal this 2024? Sa akin, sarili ko. At the same time, no, real talk to, laziness. Okay? Kasi, to, ano siya para siyang temptation siya everyday, no? Parang pag nakita mo yung what they call it, yung cellphone mo, kaagad automatic agad. So yung attention mo is mapupunta ron no? So ngayon, kung hindi ka na naman aware doon sa ganung bagay na naman, madadala ka na naman uli. So parang it's like doing the same thing over and over again, and then you're expecting with different results. Okay. Maganda yung sinabi ni Father Insan kanina, which is action. So nga naman, paano ka nga naman makakatulong doon sa ibang tao or mahal mo sa buhay? Kumbaga, meron nga yung saying na, how can you give to charity if you yourself are charity? So, kita nyo guys napaka-attentive natin kanina.
And marami talaga tayo natutunan. Ano lang to. Actually, this is our first time to do podcast. Talagang naisipan lang namin. Kasi tagal na namin pinag-iisipan. Podcast kaya tayo ng trip-trip lang. Okay. Galing kaming event ngayon. Sabi ko, tara na, execute na yan kesa wala nangyayari. Tama. At saka isang speaker pa lang yun. Meron pa tayong mga natitira dito. In your business right now, what specific circumstance na matitreat nyo as failure, yet it propels you para ma-improve nyo yung sarili nyo? Okay, so first of all, no, failure for me is yung mga bagay-bagay na nagawa mo in the past. No, kasi bakit? Actually, hindi mo makikita ron yung tama kung hindi ka muna magkakamali. So, let me share my experience. Way back 2010, I was in a networking company. Okay, so now, doon kasi ang hindi ko masasabing nagtagumpay ako kasi talagang hindi naman talaga ako doon nag-earn. But pag tinurn around ko siya into a positive side, ang mas maganda doon, yung learnings ko ron, yung nagtulak sa akin ngayon para magawa ko na yung mga bagay na hindi ko ginagawa dati, na ngayon nagagawa ko na siya. At nagbubunga na rin siya. Okay. So, para sa akin, failure is a friend. No? So, hindi ka magiging successful, hindi ka makakapunta dun sa path ng dinadaanan ng mga taong successful kung hindi mo muna siya dadaanan. In short, kailangan mo munang masugatan para maging wise ka na next time. Hindi naman hugot yan, no, Sir James? How about Sir Sherwin? Failure na naging essential sa akin. Magiging complacent talaga. Sobrang complacent. Pero wala naman ako pinagsisihan kasi yung business ko dati, binuhay naman ako niyan for about 3 years. 'Siyempre, 'di ba, nagtatrabaho tayo dati. Mahilig na talaga ako magbenta dati, guys. Siguro nagtitinda pa lang tayo sa palengke dati before. Nag-e-enjoy na ako noon. Kahit mainit, gano'n. Na-enjoy ako sigurong makakausap ng tao. Hindi ko pa alam na hilig ko pala magbenta o hilig ko palang kumausap ng tao. So, mga 2010 ba yun? 2008, 2009? Mga gano'n, 2010 up to 2012, I guess. Tapos, mga around 2014 to 16, nagtatrabaho ako habang nagbebenta ako ng kung ano-ano. Yan, sumasideline ng ahente ng kotse, kung ano, basta pagkakitaan. Gano'n ako dati. So, 2019, nag-stop ako mag-work, na isip ako mag-business. So, yung pinakamalaking impact dito, noong 2019, until pandemic, yung business ko na nagra-run, general merchandise siya, guys. Yun, literal. Konti lang ginagawa ko dun, pero kumikita ako dun. Ay, tutulog ako. Yun, literal yun, guys. Literal. So, naging malaking learning ko, or failure muna. Let's talk about failure. Ang naging failure ko dun is, hindi na ako nag-improve. So, galing na yung ibang tao sa akin. Kasi, sino ba naman yung loko-lokong pag ganun-ganun sa internet? Tapos, parang saan nakakapunta, nakakabili ng ganito. Pero wala talaga akong ginawang something amazing nun. Siguro sa akin, walang something amazing. And then, sa journey na yon, naging complacent ako. Sabi ko, okay naman kumikita naman. Ang nangyari, nagkaanak na ako. Tapos bumili pa akong sasakyan, naging 2 na anak ko. Tapos, nung naging 2 anak ko, may sasakyan pa ako, unti-unti nagka-crash yung business ko before na nagbumubuhay sa amin. Or kahit masustain ko yung business na yon, hindi na talaga kakayanin. Kahit yung same income before, nung business ko nagra-run, hindi na talaga kakayanin. Parang 3 na yung binubuhay ko pag may kotse ka, automatic meron ka ring anak eh. Sabi ko, ano nangyari dito? Bumabagsak unti-unti, nagka-crash. Sabi ko, patay. Naging complacent ako, hindi ako nag-grow. So, yun yung naging malaking failure sa akin. Although nag-run pa yung business ngayon, pero hindi na ganun kalaki talaga. Yun nga, ang naging failure ko, na naging turn into, ano tawag doon? Essential mo. Essential. Failure ko, naging complacent ako. Naging complacent ako. So, ang natutunan ko, naging essential ko, siguro, I don't know kung tama to na essential, is ang buhay talaga,
ngayon, sa bilis ng internet, sa bilis ng turnaround ng buhay ngayon dahil sa internet, bumibilis lahat, mabilis magbago lahat. Bukas iba na naman. Makalawa iba na naman. Kailangan mo mag-adapt. Bukod sa kailangan mo mag-adapt, kailangan aware ka sa mga nangyari. Hindi ka pwede magpaiwan talaga. Pwera na lang kung talaga malaki negosyante ka na, nagra-run na yung business mo ng kahit wala ka. Pero sa point ng buhay ko, kailangan every second or every day aware ako doon sa nangyari sa industry mo. Saan ka man nandoon, kailangan aware ka sa industry mo. Or saan mang business ka nakalinya or anong niche mo. So yun, yung pinaka big learning ko is always adapt, always improve. Dapat everyday nag-i-improve ka. Naalala ko tuloy, no, palagi sinasabi sa atin in our small group, of course, shoutout to Attorney Jake, na use your failure as your tuition fee to success. Siyempre yung mga failures natin when it comes to businesses, napaka-costly niyan. And hindi siya biro, di ba? Yes, sir. And napakasakit niyan, of course. But if we use that as a tuition fee, para mas maging successful tayo, like what we have in our brothers right here, iba. Doon yung masasabi talaga na failure is essential. So kanina may shinare sa atin si Sir Frank about something na in-advise sa kanya ng dad niya. Sabi daw ng dad niya, you need to balance 3 things. Time, health, and money. So kung kayo po tatanungin in your businesses right now and in your careers, paano nyo nababalance yung time, yung health, and yung money? Siguro ako sa pinaka-struggle ko is health. Ayan, kita nyo naman medyo tumaba na rin ako. Let's be honest, syempre, kailangan natin maging honest dito. Hindi pwedeng motivate tayo tapos tayo sa sarili natin eh. Kumbaga, this is not just a motivation na podcast. Transparency din to guys, na even us, yung mga struggle namin. Kumbaga ito ako, ngayon, sa hirap ng setup namin ngayon kasi ayoko siyang gawin dahilan. Guys, may anak kami, 2, syempre. Pinaka nagiging struggle namin ngayon, management ng time. Ako struggle ko talaga yan ngayon. Kasi before, nung isa pa lang anak namin, naibalik ko yung routine ko na 5 a.m., 6 a.m., makagising na ako. Pero ngayon ang hirap eh. Nakakatulog kami minsan 2:00, 3:00. Ako pa naman, as a person, hindi ako makapag-process pag wala akong tulog. Hindi ko talaga kaya yun. Hindi ko kaya pag wala akong tulog. So, nagiging struggle ko ngayon is time management talaga. Time management. So, unti-unti pa lang nag-a-adjust. So, ngayon, paano ko siya binabalanse? Sabi ni Gary Vaynerchuk, ito natutunan ko sa kay Gary Vaynerchuk. Ito kaya natatanggal na yung guilt sa akin eh. Sabi ni Gary Vaynerchuk, isa sa napanood ko sa podcast niya, he don't care how many times or how many hours you sleep. He only cares what you are doing when you're awake. Di ba? Sabi niya, sige matulog ka dyan buong araw. Kumbaga ako, matutulog ako ng 3:00, gumising ako 12:00. Kasi nga, may anak ako. Kumbaga, kaya kong i-reason out na hanggang 12:00 ako matutulog. Kasi 3:00, 4:00 ako nagtatulog. I mean, 12:00 ako magigising, 4:00, 5:00 na kami nakatutulog. So, ang point, pinapractice ko ngayon is, yung discipline ko, paggising ako. Yun yung pinaka-biggest learning ko ngayon nung may anak na ako. So, yun yung pwede ko ma-share sa kanila na wag silang mag-guilty if may mga ganun talaga eh. Ito kasi napansin ko sa mga motivation ngayon. Guys, hindi ibig sabihin nag-work sa mga motivational speaker na yun is mag-work sa inyo. Ayun ang napansin ko kasi sabihin nila, dapat ganito ka. 5 a.m., 3 a.m. Maganda naman talaga yun. Sa totoo lang maganda yun. Eh paano nga kung meron kang anak na inaalagaan? 'Di ba? Pipilitin mo bang gumising ng 5:00? Pipilitin mo bang gumising ng 3:00, 4:00? Hindi nga uubra. Gawin nyo lang kung ano yung nag-work sa inyo. Tapos, the moment nagising kayo, spend nyo wisely talaga. Ubusin nyo yung oras nyo, ilaan nyo na matindi kung ano yung importante talaga at magbibigay ng impact sa buhay nyo. Yun lang yung akin.
Alam niyo, napakahalaga yung sinabi kanina ni Brother James na you need to be aware kung sino ka talaga. Kasi I remember, sabi sa akin nung when I was younger, it's not about balancing your time. It's not time management talaga. It's a matter of priority management. Kung kilala mo yung sarili mo and define ka kung ano yung mga priorities mo sa buhay, madali nang ilagay kung alin ba yung uunahin mo when it comes to your time, when it comes to your health, and when it comes to your money. And of course, napakatotoo na not every motivational speak is applicable to you. Sinabi nga ni Sir Jason Law, I guess, yung one of his speaks na you have to take and know how to manage meaningful problem. Katulad ng anak mo, sir, no? Na meaningful problem yan. Well, of course, sa branding pa lang niya na father and son, di ba? Ang pinapollow daw ng son niya is yung Father, yung example, not his advice. Yan yung tagline nila recently. And makikita mo doon na meaningful problem yon kasi nag-a-act siya as an example na focus tayo sa family natin. Tama ba? So ngayon, for the last question natin, we have Sir Chinky's advice of investing in upgrading yourself. So, tatanungin ko ngayon kayo, brothers, in what area in your life kayo nag-i-invest? And what can we expect from you this 2024? When it comes investing siguro sa akin, no? Self-progress. Okay, or self-upgrading. Kasi ito na to. Actually sa akin, no, this year, so marami na akong naririnig ng mga motivational speaker, no? So what they call it, impacting talaga ng mga teachings nila. Okay, ayun. So yung question doon, kaya mo bang ma-achieve yun? No? Maraming tao kasi is yung na-hype lang sila pagkatapos after ilang days, pag nakita na nila yung gagawin, ay, paano ko to gagawin? Wala akong idea dito. Wala akong idea dito. Wala akong idea do. So, ang tendency, tatama rin, magpo-procrastinate because sometimes later become never. Okay? So, ngayon kasi, according to Sir Chinkitan, you have to upgrade yourself para mabago mo yung buhay mo this coming 2024. Okay. So sa akin naman, no, actually self-upgrading skills. First thing I have to focus is the skills, especially, no, yung sa pag-i-edit ng mga contents, ganun. Tapos syempre at the same time kailangan kong makipag-mingle sa mga successful na tao. Ngayon, kailangan muna nating connect doon sa mga taong may mga resulta kasi para magawa mo na rin yung mga bagay na nagagawa nila. Okay. So kay Sir James, self-improvement at saka Tungkol ko lang kay James yung sinasabi niya. Maganda yung sinabi ni Migs kanina. Hindi pwedeng duktong ko lang, hindi pwedeng hangout lang eh. Kamay mo sila gano'n. Ang maganda natutunan ko doon, tol, parang sabi be intentional. Kumbaga, kapalan mo na yung mukha mo, di ba kanina nga? Kapalan mo na yung mukha mo, parang nakapmingle mo na sila. Kagabi nga naiisip ako, ano bang tatanong ko sa mga to? Kailangan pag nakita ko sila, kapalan ko na yung mukha ko, tatanong ko na yung tatanong ko eh. Yun yung tingin ko talagang very powerful yung sinabi ni Sir Mix kanina na kailangan maging intentional ka. Maging intentional ka kung gusto mo talaga malaman isang bagay. Yun lang naman, tingin ko naman, tol, yung mga dating mga yon, yung mga ina-idol nila, yung mga mentor sa kanila, ganun din sila eh, kinapalan nila yung mukha nila para malaman nila yung meron yung tao na yun eh. Yun. sa inyo naman, what are you upgrading right now? Saan mo ini-invest yung sarili mo? And what can we expect from you this 2024? Expect for me, siguro ako, number one muna, is
leadership yan. Gusto ko matutunan yung leadership talaga since nag-handle na ng team. Ako siguro number 1, leadership. Gusto ko matutunan yung leadership. Kasi ilan pa lang empleyado ko. Medyo shoutout sa mga employees ko. Gusto ko silang matreat ng tama, alam mo yun, na without emotion, just doing our jobs. Yun. Leadership talaga ang gusto kong ma-improve pa. Kumbaga, how will I impact their lives? Siyempre, ayoko namang isipin nila na nag-uutos lang ako, no? Sa totoo lang, nung nag-negosyo ko, nung nakikita ko nag-grow yung Father and Son, sabi ko, ang saya pala nito. Yung pala yung sinasabi ni Josh kanina na yung money talaga, so ano na lang, bonus eh. Pero pag nakikita mong may nabe-bless kang tao, may kahit papaano may nakakabili ng ganito dahil napapasahod mo sila, yun yung mas masarap eh, na natutunan ko sa negosyo eh. Yun leadership na ma-lead ko yung team ko ng tama. Kasi alam kong lalaki pa yan eh. Kumbaga lalaki pa tayo sabay-sabay. Tapos, pangalawa, ang expect nyo sa akin this 2024, ito, i-claim ko na para makita nyo talaga sa social media. Magpapaulan ako ng contents. Kahit sa platform, makikita nyo ako ngayon. Magsasawa kayo sa mukha ko. Kasi guys, ito na-amaze ka ako kay Josh Mojica. Nagre-reklamo na ako sa trabaho ko, guys. Nagre-reklamo na ako, ayoko na mag-edit. Ako na nag-content, ako na nag-isip ng content. Ako pa nag-live. Ako pa nag-live, ako pa nag-edit. Tinanong ko siya kanina, bro, thankful ako nakausap ko siya kanina. Sabi ko, bro, sinong kasama mo sa marketing team mo? At sino naggagawa ng contents mo, edit? Sabi niya, bro, ako lahat yun. May kasama ako isa, pero nagbe-brainstorming kami. Sabi ko, ha? Ganun kagaganda content siya, tapos ikaw nag-i-edit, ikaw din nakakaisip ng mga content. Sabi niya, ganun talaga eh. Sabi niya. Kaya guys, yung mini-min niya na I'm working as off, na sinasabi niya, I make sure that I'm the best in my company. Totoo pala yon. So, sabi ko, lalo ako humanga sa batang yun. So, ngayon, para akong, sabi ko, hindi pa pwede yun. Kaya ko din mag-edit eh. Kaya ko din mag-video, kaya ko din mag-content. Sabi ko, hindi pwede, matatalo ko nito. Diba? Guys, yun, sa mga basher ni Josh, sa akin lang, mainis kayo dahil hindi natin magawa yung magagawa niya. Huwag kayong mainis dahil naiinggit tayo. Kumbaga, mainis kayo dahil hindi natin magawa yun. So, ang gawin nyo, mainis tayo in a way na ma-inspire tayo. Kumbaga, ako doon ako nainis ako doon dahil nainis ako sa sarili ko. Kasi nagrereklamo ako na ako mag-edit, ako magla-live, siya lahat gumagawa ng lahat eh, 'di ba? So, yun lang sa akin. Self-development, syempre kasama naman 'yan. Yun, ang akin talaga mainly ko is kasi ang love ko talaga content and marketing. So, yun yung ano ko, abangan niyo sa akin sa 2024. More value and more upgrades sa Father and Son business. Yan. Tsaka abangan nyo kaming tatlo. Yan. Sabay-sabay kaming aalagwa, guys. This will be a community na namin tatlo na unti-unti namin papaangatin. Yan. Para sa akin, I would like to emphasize dun sa takeaway ko kanina, which is yung I am enough, 'di ba? Na sinabi nga kanina ni Coach Ras and of course ni Coach Mix na you don't have to chase after your dreams, but rather you need to attract them. And I need to improve myself, I need to discipline more, and I need to become more than what I am right now in 2023 para ma-attract ko yung mga bagay na I am hoping for the next year. So, we're looking forward sa ating tatlo para mas lalo tayo mag-improve. This is one of the first pa lang to ng ating podcast. And before we end, any last messages, of course, for your fans in Father and Son, and of course from Brother James in Hype Shirts? Okay. So guys nga pala, eto. So siguro yung last message ko, guys, minsan sa buhay ko napanghihinaan talaga tayo ng loob, no? Lalo na dyan yung mga bagong negosyante, bagong nagtatry, bagong nangangarap. Guys, kahit sa work pala, okay? Kumbaga hindi lang to business, para first thing you need to fix is the attitude. Bakit? May kasabihan nga, attitude is like a flat tire. You can't go anywhere unless you change it. Kailangan nating ma-align yung attitude natin dun sa lugar na
gusto nating puntahan. So, yun. Thank you. Ako last words is maghanap kayo ng isang taong pwede nyong sundan. Kuwari, yung idol nyo talaga, sundan nyo yung ginagawa niya, paano niya ginawa. Kasi ako, naalala ko nun si Casey Neistat. Sabi ko, paano nagagawa ni Casey Neistat na may anak siya, at the same time nagagawa niya lahat? Nung sinundan ko yung ginagawa niya nun, tandang-tanda ako nun, nakapagpapayat ako, nakakagawa ako ng YouTube content, nakakagawa ako ng videos. I think siguro sa mga gustong mga aspiring entrepreneurs or gusto niyo muna mag-improve yung buhay niyo, bukod sa just start or doing it, tingin ko isang magiging impact sa inyo manap kayo ng isang tao na pwede niyo sundan sa internet. Tapos tingnan niyo yung ginagawa niya. Yun, malaking magiging impact sa buhay niyo nun. Kumbaga, alamin nyo paano nyo ginagawa yung ginagawa niya. Yung gusto nyo talagang maging kumbaga magiging sample nyo siya. Yun yung sa akin. And of course, don't forget yung sinabi kanina ni Sir Migs, don't just copy the form, copy the wisdom, diba? Kailangan alamin nyo kung bakit ba kayo nagpapagal in your daily lives, bakit kayo gumigising, and with the motivation that you have coming from yesterday's grind, ngayon we have a new reason to grind and to become more better kesa doon sa ginawa natin yesterday. So, ano pa ba kayo ma-add mga brothers? Add na natin. Okay, so yun, thank you for listening in our first podcast. Alam natin na this is our first and alam natin hindi pa ito yung last, di ba? Marami pang mangyayari. Marami pa tayo. Guest tayo. Sa iba-ibang lugar kami magpo-podcast. Oo. And of course, habang mas marami tayong natututunan, mas marami rin tayo may share. Kaya challenge natin yan. Exactly. Kumbaga, ito naman may learnings, minsan may enjoyment na podcast. Kumbaga, medyo din to. May abangan din kayo minsan mga kalokohan din. Minsan may mga guest na So yun, iba-iba yung mga abangan nyo dito. Okay, so if you reach this part, thank you very much. And don't forget to like and share kung saan nyo man ito makita in social media. Tama, social media. Okay. Kahit sa social media, basta ipopost namin to. Hindi Yeah. pa namin alam kung saan kasi nga basta lang kami nag-shoot. Yun lang guys. Thank you so much. See you around. Bye.